Ang alamat ng ipis, mga kwentong hango mula sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Noong unang panahon, sa isang luntiang baryo, may dalagang nagngangalang Ipira. Siya ang pinakamaganda sa lahat. Ngunit sa likod ng kanyang ganda ay sobrang tamad at burara. Maganda sa labas ang kanyang bahay, pero sa loob ay puro kalat. Habang ang kanyang hardin ay nalalanta. Sa kabilang dako ng baryo ay nakatira si Bayani, isang masipag at mabait na binata. Ang kanyang bakuran ay laging malinis at puno ng bulaklak. Isa siya sa mga manliligaw ni Ipira at siya lamang ang may tunay na pagtingin. Isang araw, inalok niyang ayusin ang bakod ni Ipira pero sinigawan siya. Ang trabaho ng manliligaw ay magbigay ng regalo, hindi mag-ingay na parang karpintero. Ngunit bumalik pa rin siya, dala ang rosas. Tinanggap iyon ni Ipira pero basta na lang inilagay sa isang maruming florera. Mahal kita, sabi ni Bayani. Ngunit hayaan mong tulungan kitang maglinis. Tinawanan lang siya ni Ipira. Ang paglilinis ay para sa alipin, hindi para sa isang reyna tulad ko. Labis na nasaktan si Bayani at umalis. Mula sa alapaap, napanood ng diwata ng kalinisan ng lahat. Kinabukasan, naganyong pulubi siya at humingi ng tubig kay Ipira. Pero sinigawan lang siya at pinalayas. Nagpakilala ang diwata. Dahil sa iyong katamaran at masamang ugali, ikaw ay aking paparusahan. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot kay Ipira. Ang kanyang balat ay kumulubot, katawan lumiit, at siya ay naging isang maitim na insekto. Sa refleksyon ng kutsara, nakita niya ang kanyang bagong anyo, ang unang ipis. Lumipas ang araw, walang nakakita kay Ipira. Tanging si Bayani ang nag-alala at nilinis ang kanyang bahay bilang alaala ng minahal niya. Habang nagwawalis, si Ipira, na ngayoy ipis, ay gumapang palabas. Sa halip na paluin, marahan niya itong itinaboy. At mula noon, tinawag ang insektong iyon na ipis. Paalala na ang tunay na kagandahan ay nasa kalinisan ng puso at kapaligiran.